Good day po sa lahat. Magandang araw po. Hindi po umaga ngayon. Hapon na. So, sensya na. Hindi pa tayo nagmadali kami kanina umaga umalis. So, what's our topic for today? Basta po dyan sa mga di karamihang sumusubaybay. Let's talk about community at kahalagahan ng community. Marami pong community dyan na minsan akala natin wala tayong community pero meron na pala tayong community. So, napaka-importante po ng community para sa ating personal growth. So, ito yung, ano ba yung mga community dyan? Meron dyan, syempre, church community, merong professional community, merong business community. Diba, isipin mo yung grupo kayo ng tambay. Actually, community na yun eh. Community ng mga chismosa, diba? Example. So, syempre, sa akin, yung pinaka na-treasure ko na community hanggang sa ngayon, ay yung community namin as mag-asawa and as a pamilya. Nakwento ko na po to earlier. Siguro nakaraan, mga pahapyaw na kwento. Pero let's make a deepen story for it. Way back 2018, 2017 pala, I tried to get my family here in UAE. So, tinesting ko lang naman po kung kakayanin ko na kasama ko sila dito instead na OFW ako dito and sila po ay nasa Pilipinas. So, I tried na makasama ko sila. Sabi ko, tinesting ko lang naman kung kakayanin ko o hindi. So, fast forward, nakuha ko po sila dito September 2017. And eventually, syempre, si Mrs. sa bahay lang kasi hindi ko naman siya pinagtrabaho kasi sabi ko kasi maghanap siya ng work din, papaalagaan namin yung aming baby, eh siya na lang mag-alaga. Pero syempre bilang nasa bahay lang siya, eh naiinip. Totoo naman po yun. Lahat naman po ng tao eh may pakiramdam na gano'n, lalo na pag nasa bahay ka lang araw-araw, tapos di pa lumalabas. So, yun talaga yung complaint niya. So, nakalabas lang pag mag-grocery or yun nga, magsimba. And one time na nagsimba kami, naharang kami. May humarang sa amin at kinuha yung pangalan at number ko. So, binigay ko naman. Ang sabi doon, so, syempre, simbahan. So, it will be a church community. So, sabi nila, taga CFC daw sila. And, invite daw nila kami sa CLP. So, syempre, binigay ko naman and ayun, tinawagan nila ako. Pero ito story nung tinawagan nila, tumawag sila, then hindi ko nasagot.
Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko, kung bite ko. At yun nga, hindi naman ako siguro after 1 day or 2 days tumawag ulit. Tumawag siya ulit. Nung tumawag siya ulit, si Mrs. sabi niya, sagutin mo na yan kasi nakakahiya kung hindi mo sasagutin. Sabi ko, baka ito yung taga-simbahan. So, ayun, sinagot ko. Hello po. Ay, bro, ako po yung kumuha ng number nyo. Sa church daw, sa simbahan. And invite po namin kayo. So, ako naman, ito, may pag-aalinlangan din. Siyempre, bilang tao, may nagtang-invite sa'yo. Hindi naman sa networking. Sa simbahan naman yun. So, I tried. Hindi ko naman sinubukang mag-escape o hindi umaten. Ayun. Umaten po kami ni Mrs. Kasi nga, at least, si Mrs. kasi, siya sa mga ibang taong kausap, makakilala. So, I give a chance na pumunta kami. At nung pumunta na kami, yung first day, actually pa second talk na yata yun, or third. So, attend kami noon. And so syempre normal teaching ng Bible and about God. And yung pala ay community ng mga mag-asawa. CFC stands for Couples for Christ. And the rest is history. And currently syempre we serve God. Sa awa ng Diyos natin na nababalyo pa rin natin yung community na yun. So ito po yung mga natutunan ko and mga na-appreciate ko kapag meron kang community. So depende na lang kung anong community yung napasukan mo. Sana na lang yung community na masamahan mo makakatulong din sa ibang tao na mag-grow, or basta wag community ng yung hindi magagandang gawain. So doon tayo sa community na mabubuting community. So pero may iba pa rin po ang community na pinag-joinan. Pero ito po yung may business community rin po akong pinag-joinan. At the same time may professional community, which is hindi ako masyado active doon, pero at least something that I can contribute hanggat kaya ako sumuporta is susuporta po ako doon. So ayun, ito ang mga natutunan ko sa pagsali ng community. Sa church community, sobrang dami yun talaga, pinaka-value ko yun kasi sa aming mag-asawa, pares kaming nag-grow talaga doon. So, growth. May growth ka. Pag may community ka, may growth ka. Sigurado yan. Maliban na lang kung di ka active, nagpa-member ka lang, or tawag dito yung wala lang, one time ka lang sumama, hindi ka mag-grow nun. So, syempre, personal growth, maganda yun. Nasa couple growth din meron kami. So, and network. Syempre, yung ibang member doon, iba-iba naman kayo ng ginagawa syempre. So, may mga gusto kang malaman, di ba, growth, network. Nakakapag-introduce din sila ng ibang network. Dahil may kailangan gawin, or any specific na na task or goal, or dapat mong i-perform.
minsan pag nagtanong ka dun sa community, may sasagot, okay, bro, meron po akong kilala dito po kayo. So network, lumalawak, at the same time, kakaroon kayo ng common na kilala. Sa dami ng benefits, hindi ko po may isa-isa lahat. So, pipili lang po ako ng 3. So, ano ba yung pangatlo? Meron tayong growth, meron tayong network, at syempre, service. Meron, syempre, nagsaserve ka sa community. Napaka-importante na alam mo yung meaning ng word na service. Kasi, pag ikaw wala kang community or wala kang pinag-servan na parang wala lang, nag-exist ka lang. Kasi mga empleyado, part din sila ng community. Community sila ng organization ng company nila. Diba? So, yun, tambay. Community ka ng mga tambay or ng mga chismos. Hindi naman nagsaserve ang mga tambay. Natutunan ba nila yung word na service? Siyempre hindi, diba? Ano si pinagsiservihan nila? Sarili lang nila. So, service, bato-bato sa langit ng mga tambay. Wag po sana magalit, pero what I mean, siyempre, kanya-kanya naman po tayong dahilan. Hindi ko naman po para minamasama yung mga tambay natin. Pero, inaano ko lang, yung word na service, ma-appreciate mo yung salitang word na service. So, gagawin ko lang 3. Marami pong benefits ang merong community. Hindi ko na po siya mabaybay lahat. Pero dahil hahaba po na sobra tong video na to. Pero, i-highlight ko lang yung 3 na para sa akin natutunan ko and mababalyo ng ibang tao. Yun ang growth, network, and service. So, ba't nga ba ako nag-share ng ganito? Nag-share ako ng ganito para makapag-give value naman sa ibang tao. At least hindi AI pinapanood nyo, no? Alam ko masarap manood ng AI for entertainment, pero something na hindi AI, andito lang po ako nakatambay. So ayun, kalaban kasi natin dito yung tayo lang. Actually, pag meron kang community, meron kang collaboration. Napaka-importante ng word na collaboration. Pag may community ka, I'm sure merong collaboration dyan na mangyayari. And may power sa word na collaboration. Tuklasin nyo na lang po kung ano yun. May power sa word na collaboration. And I believe in this phrases, delayed gratification. Kung ikaw man ay may tinatrabaho sa puntong ito at may pinaghihirapan, sigurado ako mag-gratify ka. May tinatrabaho kasi ganito lang yan. Makuha mo man o hindi yung tinatrabaho mo ngayon. Kung hindi mo nakuha, sigurado may mapupulot kang aral dun sa tinatrabaho mo ngayon. So kahit talo ka, panalo ka sa wisdom dun, sa learning. So napaka-importante ng delayed gratification kasi pwede mo rin siyang ulitin at makukuha mo rin yung reward. At ayun lang, maisingit ko lang po, kung ikaw ay OFW or kung sino ka man na nag-iipon dyan at di mo alam na magnegosyo, hindi mo alam kung saan lalagay ang pera mo sa bangko. Di ba sabi wag daw mag-ipon sa bangko? Bakit wag? Kasi kakainin lang yan ang inflation. So dito mo na lang ilagay. Protection. Kuha ka ng life insurance. Lapit ka sa akin, tulungan kita. Or a property. Bakit property? Kung di mo alam, kasi di ka naman nagbi-business eh. Bakit property? Kasi ang property nag-appreciate. Hindi ka bumili ng bagay na nagde-depreciate. Ang property nag-appreciate po yan. So, mapalupa man ba o lupa na bahay, parehas po yan mag-appreciate. So, ayun lang po.
Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ingat po sa lahat. God bless po.